Yo, yo, yo! Ito na naman ang SHS o Subscriber Silakbot Story segment. Dito po yan sa ating channel na hatid po at kasama syempre natin sa pag-narrate ng mga kwentong katatakutan mula po sa ating mga legit na followers, listeners at mga senders po natin. Syempre ang kape ni Lola Trinidad Steeped and Dripped Coffee. Puntahan nyo na po ang HTV merch sa Shopee at sa TikTok shop o kaya i-follow na rin po ninyo ang ating Facebook page Kape ni Lola Trinidad at ang Hilakbot Pinoy Horror Stories para po sa mga direct blue links at nang sa ganon maka-order ka na at matikman mo na ang sarap ng aroma syempre ng ating Kape ni Lola Trinidad. Anyway, tatlong kwento mula po dito sa ating mga senders na sina Kier at si Ryle. And actually yung isa pala dito ay si D. Isa lang palang update sa kanyang istorya. So umpisahan na natin ating kwentuhan mga channel members, mga regular listeners po natin, mga silencers. Welcome dito sa SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito muna, umpisan muna natin sa isang update at ito pong kwentong ito ni D na ibinahagi po niya sa atin sa pamamagitan ng sindakstories2008@gmail.com ay una na po nating na i-feature doon sa episode na We Sensed Dark Presence Inside Our Home episode. At sa aking pagkakatanda, before ng Ang Dalawang Anino ni Satanas series, naano na natin to, na-feature na natin ito. So October kung hindi ako nagkakamali. Nag-email ulit sa atin si D at ang sabi niya, thank you so much sa opportunity at sa pag-e-edit at pagta-translate daw natin. So nagkaroon daw ng sense yung kanyang isinend. Just a follow up tungkol dun sa dark figure na nakita ko sa old rental house ng aking uncle. So ito ang kanyang istorya or update. My husband and I moved back to New Jersey from California a few years ago. Nitong nakalipas na Marso, itong aking pinsan na si Leo, who used to live in the old rental house, visited and we started talking about the house. Binanggit po niya sa kwentuhan namin yung tungkol sa insidente. Nung punto na si Uncle ay naroroon po sa bubungan ng isang umaga. Just a quick background lamang, nung nabubuhay pa po si Uncle, he used to find ways to hide at mag-smoke ng kanyang paboritong sigarilyo o paboritong brand ng kanyang sigarilyo. And most of the time, lagi niya sinasabi na pupunta lamang siya sa labas para magdilig ng mga halaman. Pero kapansin-pansin din na meron din pong pagkakataon na nagpapaalam siya na aakyat siya sa aming bubungan para mag-check kung meron daw bang mga leaks o meron daw bang mga butas yung aming bubong. Natatandaan ko na nakikwentuhan, na pag-uusapan at talagang tinatawanan namin si Uncle, lalong-lalo na kapag siya ay nai-stuck doon sa roof. Meron pong isang weekend nang ako at ang aking asawa ay napagdesisyonan na matulog doon sa old rental house. Pero si Uncle ay hindi po niya binanggit or nabanggit sa amin na meron pa palang isa pang nangyari. Hanggang sa ito na si Leo, si cousin. Natandaan niya ang isa sa mga ikwinento din sa kanya ni Uncle noon nang makakita daw sila ng isang batang lalaki na paakyat manaog daw doon sa ladder na kung saan ito din yung same ladder na ginagamit po ni Uncle kapag siya ay umaakyat doon sa bubungan nila. Doon daw palagi nilang nakikita o namamataan itong isang misteryosong batang lalaking ito. Paakyat manaog at kapag sa punto daw na parang sisitahin na nga daw ni Uncle,
Bigla-bigla itong tatakbo at hindi na nila alam kung saan ito nagtungo. Everyone in the house were adults. And it is very impossible for the neighborhood kids na pumuslit o makarating doon sa backyard ng old rental house ni Uncle dahil yung property po niya ay nakagate. Thank you once again sa time and for sharing my update tungkol po sa aking unang ibinahaging kwento. Once again, ako po si D. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Isang kwento din ang ipinadala mula sa sindakstories2008@gmail.com at ito naman po ay galing kay Kier. Kung ano ang laman ng kanyang kwento, heto at pakinggan na ninyo. First meet namin ng aking girlfriend nung time na yon. Tandang-tanda ko pa talaga si Red yung gabing yun. Nakita ko ang aking pinsan na namamasada din po dahil medyo gabi na, pinara ko siya at sinabi ko sa kanya na sasakay kami. Habang nakasakay po kami ay nag-uusap-usap kaming tatlo kasama na ang aking girlfriend. Itago na lang natin sa pangalang Ambin yung pinsan ko. Nagtanong kasi ako kung saan kami pwedeng matulog at sinabi niya sa amin ng girlfriend ko na marami siyang alam na pwede naming tulugan. Isa na nga doon ang sinabi niya na mag-hotel na lang kami dahil malalim na ang gabi. Wala na din kaming ibang mapupuntahan kaya no choice. Doon nga sa sinabi ng aking o nirekomenda ng aking pinsan na hotel na mura lang, ay doon nga kami nagtungo at pumayag na rin ako para makasama ko rin ang aking girlfriend ng isang buong gabi. Sabi ko pa nga, sige insan, doon mo na lang kami ihatid kung saan yung merong murang hotel. Sakto lang din kasi Sir Red yung pera ko nung time na iyon at baka kasi kapag napamahal baka ma-short lang kami. Lalo't wala naman din kaming dalang malaking pera ng pagkakataong iyon. Sinagot naman ako ng aking pinsan at ang sabi niya ihahatid na daw niya kami doon. Habang patungo pa lamang kami sa hotel, wala naman pong takot kaming nararamdaman kasi ang iniisip ko lamang po talaga at mas nangingibabaw ay yung saya ko sapagkat kasama ko na finally kahit isang buong gabi ang aking girlfriend. First meeting namin yon kaya talagang nakakapanabik. Di nga. Ito, ibang ano yan, hindi ata to hilakbot ano to libog to. Ewan ko sa inyo ha. Sige na nga ito, sige dire-diretsuin ko lang po ha. Dahil sa labis na pananabik, gustong gusto ko na agad na makarating sa hotel na nirekomenda ng aking pinsan. At itong si Ambin din kasi nag-recommend pa talaga Talagang alam mo yung sinulsulan. Parang ganun. But anyway, sige. Sinabi ng aking pinsan na pagdating daw o pagkahatid sa amin doon sa murang hotel ay iiwan na daw po niya din kami kasi hahanapin daw po nung may-ari yung motor na ginamit niya at kailangan din daw niya itong iparada. Itong tricycle pala, sorry. So bukas ay tatawagan na lamang daw po niya ako para sa update at kung anong oras nga ba daw niya kami babalikan doon. Pinag-iingat nga din po kami ni pinsan hanggang sa nagkapaalamanan na po kami. So habang papasok na kami sa hotel, as in normal lang naman talaga Sir Red. Wala pong kakaibang pakiramdam. Basta't ang iniisip ko lang talaga yung kung ano yung pwede naming pagkwentuhan mamaya. Kwentuhan na? O baka yan? Kwento. Wala kaya. Sige, sabi niya, kasi makakasama ko si girlfriend sa pagtulog. So nang simula na po kami mag-check-in,
Pumirma na rin po kami doon sa logbook. Ewan pero bigla na lang po akong nangilabot. Lalong lalo na nang kami po ay humahakbang na papaakyat. Tinanong ko siya kung okay lamang ba si girlfriend. Ang sabi niya ay okay naman. Pero may napapansin ako. Yung mga mata niya ay parang nang uusisa at para bang ramdam ko na mayroon din pong kilabot sa kanyang mga ekspresyon. Feeling ko ay nararamdaman din niya kasi Sir Red yung nararamdaman ko. So nung inihatid na kami sa aming room na nasa second floor, napaisip kami ng aking girlfriend at kami ay tumoma. Tinanong ko siya kung gusto ba niya at sabi niya ay oo. So bumaba kaming dalawa hanggang sa nagawi na kami sa bilihan na matatagpuan lamang po doon sa baba ng hotel. Yun nga lang, nung naghanap kami, wala daw silang bentang alak. Ang meron lamang daw ay mga cornic, mga mani, yun ba mga pwedeng pampulutan at saka cup noodles. So tinanong ko na lamang po yung tindera kung meron bang malapit na convenience store. Ang sabi ay meron at lalakad lamang daw kami doon sa mismong kanto dahil naroroon daw yung hinahanap naming convenience store. So lumabas na kami ni girlfriend. Medyo basa pa nga po yung daan noon dahil maulan. Naglalakad na kami sa may bahagi po ng daan na may kadiliman. Medyo natakot ako nung naglalakad na kami. Parang kami na lamang po kasi yung tao na naroroon sa lugar. Hanggang sa nakita na nga po namin yung convenience store. Pumasok kami doon at agad ay bumili kami ng alak. Pagkabili, bumalik na rin kami agad sa hotel. Tumawag na rin po kami ng motor pabalik kasi medyo malayo din at umaambon. Nang marating po namin ulit yung hotel, umakyat muna kami para dalhin yung mga binili namin sa aming room at napansin ko na ganun pa rin yung kilabot ko sa tuwing umaakyat kami. Sa pagkakataong iyon, Sir Red, ay para bang may taong nakasunod na. Parang ang bigat na rin ng pakiramdam. Parang may kakaiba. Nagpatuloy na lamang kami hanggang sa naroroon na kami muli sa room at nagsimula na kami magkwentuhan. Inayos din namin yung lamesa, yung alak at maging yung pulutan. Yung lamesa kasi ay medyo nakadikit sa tabi ng CR. At nung time na umiinom na po kami, naisip ko na bumili ng cup noodles para mainitan ang aming tiyan habang nag-iinom. Kaya muli ay bumaba kami sa store at pinalagyan na rin po namin ng mainit na tubig yung binili naming cup noodles. Umakyat na rin kami ulit after po nun, pero bigla na lamang po napahinto si girlfriend. Sumilip siya sa baba sa bandang pinakalikod ng hotel. Agad ay kinilabutan siya at dali-daling umalis kung saan siya kanina nakatayo. Tumakbo kami papasok sa kwarto at doon ay sinabi niya sa akin. Natakot ako kasi akala ko maganda yung view pag sumilip ako doon. Pero nang ako na ang sumilip, takot ang naramdaman ko. Yung gawing likuran po kasi ng hotel ay parang abandonado na lote at punong-puno ng matataas na damo. Hanggang sa nagulat kami dahil bigla na lamang po na may kumatok. So nagpatuloy na rin po kami sa pag-iinom ng aking girlfriend at masaya lang na nag-uusap tungkol sa mga buhay-buhay namin. Pasensya na guys ha, basta itutuloy ko lamang po ito with all due respect din naman sa nagbigay, nagpadala. Kasi kung ako man din talaga medyo nako-confuse na ako kung saan papunta itong kwento niya, pero as is, sige. Sabi niya, so ganito. Siyempre may lambi-lambingan, may sweet-sweetan kahit na nakaramdam talaga din kami ng kilabot kanina.
hanggang sa hindi na rin po namin namamalayan yung oras. Nagpaalam din ako na mag-CR muna ako, so tumayo na ako at nang akmang bubuksan ko na ang pinto ng CR, nakapagtataka dahil ayaw mag-open ng pinto. Pero kanina lang ay paulit-ulit naman na namin itong pinapasukan, pero ngayon ay parang meron pong pumipigil. Bigla talagang parang ayaw kaming papasukin. Nagtaka kami kung kaya't sabi ni girlfriend, baka naman na isara mo. Hindi ko to sinara. Nawala talaga yung sweet-sweetan moments namin dahil doon. So nagpunta kami sa baba ulit. Tinanong namin yung kuya na naka-duty nung time na iyon at sinabi kong paayos namin sana yung pinto na CR. Sabi naman nung nagbabantay, bakit daw namin nilock? Nilock daw ba talaga namin? Siyempre alam naman po namin yung totoo. Talagang hindi naman namin yung nilock. Nagulat na lamang kami dahil talagang ayaw na magbukas yung pinto. So umakyat na po yung lalaking bantay doon sa baba at pinaayos namin. Dali-dali naman niya po itong naayos. Para bang nagdahilan lang yung pintuan ng CR at parang namimili lamang ata siya ng taong gustong papasukin. So ito na naman, meron na namang eksena sila. Sabi naman dito ulit, naubos yung yelo, bumaba daw ulit sila para bumili. Alam nyo hindi kayo prepared talagang pumunta sa hotel 'Di ba? Ilang beses na kayo nagpabalik-balik sa tindahan, dapat bumili na kayo lahat, 'di ba? Parang ganoon. Medyo Kier ba yung pangalan niya? Medyo napahaba lang kasi yung yung kwento mo dahil pabalik-balik kayo sa tindahan. Medyo nawala na dito yung pinakatutumbukin ng kwento dahil sa pababa-baba kayo. So kasi sabi niya nung pagkababa na naman, bumili na naman ng yelo, nagpatuloy na naman sila sa kwentuhan, tawanan, lambingan na naman. So talaga yung punto natin? Ano yung pinupunta at pupuntahan nitong kwento? Yung lambingan ng parang fineflex mo lang ata si jowa mo dito di ba? Tapos sabi niya dito hanggang sa tinamaan na daw sila na dalawa. Kaya sinabi ko na tara na, mahiga na muna tayo kahit may natira pang konting alak. So ito na nangyari. Nakahiga kami ni girlfriend na idlip habang nakayakap sa kanya. Ang sabi niya ay may kumatok daw sa aming room ng 3 beses. At nang tinanong niya ito kung sino, wala naman daw sagot, wala daw tugon. Sumilip siya sa bintana at hinawi niya yung kurtina. Pero walang tao. Nung oras na yon, natakot na rin kaming dalawa. Pero ang pinagtatakhan ko lang, siya lang ang nakarinig ng katok. Tinuloy namin ulit yung aming paghiga hanggang sa naalimpungatan na po ako bandang 3:00 ng madaling araw. Napatitig po ako sa TV kasi nakatulugan pala namin. Bigla na lamang din ako nagulat dahil nung time na yun ay meron na pong kumakatok talaga. Hindi ako pwedeng magkamali. Malakas ang katok na yun. Natakot akong sobra. Nagsipagtayuan ang balahibo ko. Hindi na ako tumayo mula sa pagkakahiga dahil si girlfriend ay ayaw ko rin pong magising. Lalong-lalo na siyempre nakayakap po siya sa akin at tulog na tulog. Alam kong hindi normal na tao yung kakatok ng ganun. Walang tao sa second floor at alam kong kami lamang naka-check-in. Kaya sa sobrang takot ko ay nagtalukbong ako ng kumot at hindi ko na rin po pinatay ang TV. Iniisip ko kasi na baka mamaya sa puntong hindi ko na nadidinig yung mga katok ay nasa tabi o nasa loob na pala siya ng room namin. Hindi na rin po talaga ako nakatulog hanggang sa mag-umaga.
Hindi ko po malilimutan yung first meet namin ng girlfriend ko doon sa hotel na iyon dahil yung hotel ay talagang may kakaiba. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito. Si Kier, pasensya na Kier kung halimbawang diniretsa ko na yung kasi naguluhan talaga. Na-confuse na ako doon sa pinakagitna. Ito pababa, pabalik-balik kayo sa tindahan. May cup noodles, kumatok yung una, si tindera pala yung kumatok. Parang ganon. So siguro hindi lang niya na-organize ng husto. Kaya pasensya na po sa lahat ng mga nakikinig kung sakaling hindi siya gaanong klaro. Basta ang pinakapunto ng kanyang, ito yung parang main idea, ang pinakapunto ng kanyang kwento, kakaiba or may something strange doon sa hotel daw na iyon. Sabi niya, given na sila lamang daw ang nag-check-in sa second floor at kaya eto na siguro kaya dito natin masasabi kung bakit mura yung renta ninyo dyan sa hotel. Mag-iinarte pa ba kayo, di ba? Yan yung sinasabi natin na sige check-in lang kayo, puro gusto nyo mura. Sige, dahil sa mga mura, pinipili nyo lagi ang mura at walang quality, ayan tuloy. Oo, minulto kayo. Yun pala kaya mura kasi with multo yung nirentahan ninyong hotel, di ba? Anyway, maraming salamat dito. Ito na tayo sa ikatlong kwento. Sabi niya, tawagin na lamang daw natin siya sa pangalang Ryle. RYL kasi tiga Iloilo daw po siya and silent listener since 2021 at na-discover niya tayo mula sa Spotify hanggang sa dito na siya kumokonek palagi sa YT. Ang aking hikwento po ay ang naranasan namin ng cousin ko at yung nanay ko. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Biyernes Santo po iyon, taong 2016. Sumama sa amin patungo po ng church yung cousin ko. So hindi namin namamalayan yung pagod sa aming paglalakad sapagkat nagkikwentuhan din po kami. Tandang-tanda ko pa nga po noon na si cousin, sinabi niya na paglaki daw niya, gusto niya na maging isang mangkepweng. Natawa nga kami ni nanay noon kasi sinuot niya yung bandana na parang ganun nga kay Mang Kepweng. Yung tawanan namin ay bigla na lamang pong natahimik kasi meron po kaming nadaan ng isang bahay. Sa terrace po ng bahay na iyon ay open. Merong table at chair. Nakita na lang namin na nag-back and forth yung upuan pero wala pong tao. So siguro gusto niya sabihin nag-back and forth yung gumalaw. Oo, parang ganon. Na-videohan namin ito kaso hindi ko mapapakita sa inyo kasi nasira po yung tablet ko. So nagtakbuhan po kami kasama si nanay at si cousin ko matapos po naming makita iyon. Ang sabi ko tuloy, yan, mangkepweng-kepweng ka pa kasi. Ayan tuloy, nagparamdam. And then after po namin magsimba, nakakwentuhan namin yung may-ari ng bahay. Sinabi namin sa kanya ang aming nakita at maging siya ay hindi naman na din nabigla. Bagkus ay sinabi pang madalas daw na nangyayari yung mga ganong klaseng bagay lalo kapag wala daw pong tao sa bahay nila. Pasensya na po kung hindi masyadong scary pero hindi ko po ito malilimutan talaga na experience ng bata ko. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa ating mga senders for tonight at sana nga po kahit papaano tara pahinga na muna tayo. Pagod na.
Once again, sa lahat po ng mga nice magpadala, open na open 24/7 ang ating email, sindakstories2008@gmail.com, at huwag kakalimutan syempre na ilakip na dyan kung sakaling meron kayong video, may footage kayo na nakunan. Sayang kung sana di ba merong inattach na video ito at nang makita natin yung nagpaurong sulong daw na upuan, di ba? At least sana may additional na scary part sana. Kung halimbawa may ganun kayo guys, sa lahat din po ng mga nakikinig sa atin, i-attach nyo na rin po, isama nyo na yung mga nakunan ninyong photos na mag-supplement doon sa kwento ninyo, na magdadagdag kumbaga ng patotoo doon sa claim o doon sa kwento ninyo. Video mas mainam, di ba? Pero kung wala naman po, wala din pong problema. Okay? Kahit po kwento or VM nyo na lamang din, same email lamang din po ang paglalagyan o kaya pagpapadalhan ninyo. Okay? Maraming salamat sa mga channel members, sa mga regular and silent listeners po natin, yung mga baguhan, at sa lahat na rin po ng palagi pong umaabot sa pinakadulong bahagi at ginagawa tayong background. Maraming salamat po. 24/7 na yung hilakbot natin. Ewan ko kung hanggang ngayong taon, hanggang kailan, hindi natin alam, pero habang naririyan ang Hilakbot 24/7, sulitin nyo na rin pong pakinggan at gawing background, at gawin na rin syempre yung patuloy din po na pag-subscribe para dumami at umabot din po tayo within this year. Sana sa 200k subscribers, masaya na po kami doon. Okay? More series, more story, lineups, at kung ano-ano pa ngayong taon na ito, abangan lamang po ninyo. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po natin na kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.